ano. Pero hindi talaga maiwasan na naiisip ko lahat yung mga challenges ko sa buhay, lalo na yung financial. Grabe. So guys, good morning on today's video. So ayan, ang katulong yun na si Dang sa Kuwait. So ayan ang buhay natin. So nagprepare pala tayo ng breakfast or baon nila para sa summer camp ng alaga ko at yung amo kong babae sa trabaho niya. So alam nyo guys, nagkamali pa naman ako niyan. Ang binigay ko sa amo ko yung yung pang dinner niya sa gabi, and then ang breakfast hindi ko na ibigay. Pero nung nakita ko guys, nanghingi talaga ako ng sorry sa kanya, nag-message ako sa WhatsApp at least naman nagkamali ka, matuto kang manghingi ng sorry. Siguro antok pa ako ng time na yan guys, kanina antok pa ako kanina. And then so ayan yung bag ng alaga ko. So ganyan lang naman ang tao guys, minsan hindi naman tayo perfecto, nagkamali talaga tayo. At least manghingi tayo ng paumanhin sa amo natin, o diba? Kaya ayan yung mga kasi aalis sila ng alas 8 ng umaga guys, and then ako niyan wala pa akong hilamos. And then sa alaga ko yan may fruits na gusto lang niya yung green grapes. And then so ayan guys, nagano na ako para sa lunch, nag-prepare na ako para sa lunch kasi ganyan ang buhay ko, tagaluto. So guys, magkwentuhan muna tayo habang ako ay nagantay sa pinapalambot kong manok. So habang tahimik ang bahay, and then kwento muna ako sa inyo, magchika-chika muna tayo kung ano yung mga nangyari. Same as usual pa rin ang buhay ng isang katulong dito sa Kuwait. Ang ingay kasi mag-ano na siya siguro, malapit na siyang malambot guys ba. And then so ayan nga, laban lang katulong, kasi pag hindi ka lumalaban lalo tayong malulugmok or maano guys, madadown. Kaya isipin natin ng pero hindi talaga maiwasan na naiisip ko lahat yung mga challenges ko sa buhay, lalo na yung financial. Grabe. And then guys ba, yung one day millionaire ka nakaka-stress minsan, pero naisip ko kaya ko to. Grabe sa Lord, dati pa yung mga pagsubok na binigay niya sa akin, pero until now lumalaban pa rin ako at alam niya na siguro na kaya ko. Pero kahit ganito, hindi ako sumusuko. So yun, nag-iimot na naman ako. Alam niyo guys, kahapon napaiyak ako napaiyak ako kasi hindi lang naman siguro yung ako lang yung OFW na walang ipon. Hindi naman ako mahiyang magsabi, totoo naman talaga ako yung OFW na walang ipon. Hindi lang naman siguro ako nag-iisa, siguro yung iba hindi nila sinishare yung mga kung ano yung mga pagsubok nila. So ako, dito ako sa meron akong YouTube channel, kaya tapos puso ko namang sinishare sa inyo para at least malabas ko yung ng puso ko, yung alam niyo na guys, kasi mahirap din pag hindi nyo ilabas, diba? And then ganito kasi yun, syempre wala akong perang ipon dito kahit meron akong box na naman na ipapadala ko sa Pinas, kasi nasasayangan din kasi ako sa mga gamit na mga kasi magagamit din sa Pinas, and then may kasama din grocery, ganun, mga damit, ganun, diba? Tapos yung sahod namin is sa katapusan pa guys. So ngayon, napagsabihan ako ng amo ko na madali na daw na ipadala ko yung box ko, kasi nga may checking daw dito, kasi apartment lang to kasi yung buong Kuwait ng
ano na yung simula yung may sunog, nag-ano sila na kung ano yung mga gamit sa labas, yung walang kumbaga ba na hindi makaharang, kung halimbawa may mga emergency, tatanggalin. So ngayon pagsabihan sila ng tagalinis dito ng ano na to, building, na tanggalin daw. So yun, nasabihan ako ng ganun. So sa totoo, wala talaga akong pera na pambayad kasi inantay ko pa yung sahod, di ba? And then nahiya naman din ako magsabi sa amo ko na manghiram ako sa kanila. Mas pinili ko pang sinubukan sa mga sa kasama ko dito. Hindi ako nagsabi sa kanya kasi mahirap na. Ayoko yung masaktan lang din ako kasi iba-iba kasi yung mga ugali ng tao. Kanya-kanya tayong mga ugali, di ba? Mas pinili ko pang manghiram doon sa kabilang bahay yung mga katulong doon, pero wala tayong magawa kasi wala din sila, wala din sila, at hindi ko din alam kung baka meron sila at hindi lang sila nagpapahiram kahit sinasabihan mo magbayad ka ng porsyento, di ba? Kasi nga gusto ko nga ipadala na bukas yung box ko. And then may tinawagan din ako ng kaibigan ko. So ganyan ba na grabe sa ikaw, pero okay lang kahit ako meron din nang hingi ng tulong sa akin. Kung meron ako, nakatulong din ako sa kanila, pero sa time na ikaw pa lang yung nangangailangan, hindi pala natin ma-place yung mga tao na matulungan ka kahit nagbibigay ka ng porsyento, ganun, kasi hindi natin sila mapipilit, diba? And then wala akong magawa, napatulo talaga ang luha ko, guys, na parang grabe na na yung hirap pala. And then ayun, nung nakauwi na ako dito, sinabihan na naman ulit ako sa kasama ko, nung nagsabi na naman daw yung amo ko, di talagang inano ko na lang talaga sa loob sa damdamin ko na hindi na ako mahiya. Kaya kaagad akong pumunta sa amo ko na pa-advance ako ng pera para maipadala ko na yung box ko. At buti naman hindi sila kaagad-agad silang nagsabi na oo, yun, nagkuha ng pera. Tapos ang pera kasi dito mahilig kasi silang, hindi sila kagaya sa atin na ang daming pondo na cash na pera. Sa kanila kadalasan dito yung ganun, yung card, diba? So kulang yung pera na meron sila na ibigay sa akin. Kaya ayun, nagtanong na naman na pwede ba daw yung ganun para i-ano lang. Kaya guys, alam nyo, kahit nahiya ako or parang may takot ako kasi ayaw ko din maano sila, yung amo ko dito, pero no choice ako. Kahit yung mga nakaraang week na meron kaming alitan ng amo ko, yung nasaktan ako, yung medyo napasagot ako sa kanya, pero andyan pa rin, tumutulong pa rin sila sa akin, pero binabayaran ko naman kahit sa sweldo. Hindi naman yung thank you, hindi naman yung bigay nila, kasi yung amo ko medyo yung ganun sa pera, yung babae. Kaya at least naman okay sila sa mga pasahod, nakakahiram ka, pero yung bigyan ka talaga ng pera na thank you na para sa'yo, wala, hindi. Pero at least nakakahiram ka, kaltas ng sahod mo. So ayan guys, yun lang ang experience ko. Kasi alam nyo, kahit naghihirap din ako, pag meron din akong kaibigan na nanghingi ng tulong sa akin, yung nanghihirap, pag meron ako, nagpapahiram din ako. Pero pag ikaw din, kung nangangailangan ka, hindi talaga natin ma-place yung mga tao, yung mga kaibigan mo na mapahiram ka, diba? Kaya ganyan. Pero tanggap ko na yan kasi sanay naman ako sa ganito. Kaya sa mga dyan, kailangan talagang mag-ewan ng pera, meron kayong pondo, kung kasi para kung mayroong mga emergency, diba? Oo, alam ko naman yan guys, pero wala talaga ako kasi ewan ko guys, parang iniisip ko kasi na sa sunod na buwan meron pa akong sahod, kaya baka yung ganun. So ngayon, ilang buwan na lang guys, magbakasyon na ako. Wala pa akong ipon. So hindi ko naman iniisip yung uuwi ako na marami akong pera. At least sa akin, makauwi ako ng maayos, makasama ko yung mga mahal ko sa buhay. And then ayan,
mag-enjoy, kahit hindi naman siguro hadlang niya mag-enjoy kung wala kang pera, diba? Ayan, ang ingay na guys. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi hanggang ngayon nandito pa rin ako lumalaban. Binigyan niya ako malakas na pangangatawan, matibay, matyaga, kahit ganito ang buhay, ang hirap. Pero hindi naman siguro tayo nasa down lagi. Kung siguro sabayan natin ang tiyaga, malay bilog ang mundo, maging tataas tayo guys. So hanggang dito muna lang ako guys. Kasi nagluto, nangamoy na siya, parang naano ba. So salamat sa mga patuloy na nanonood sa video ko guys. Pasensya na ko yun, nag-i-emote na naman ako. So lahat ng mga tawag doon, nakalimutan ko ng Tagalog, katulad ko na mga katulong OFW, kailangan talaga meron tayong natira sa wallet natin kasi pag merong mga emergency, diba, kailangan meron tayong mabunot. So ayan guys,